Samantala, welcome sa ilang nagtitinda ang nakatagdang pagpapatupad ng Department of Agriculture na MSRP sa mga imported na karne ng baboy. Paglilinaw naman ng DA, hindi pa ito kayang isabay sa mga local pork dahil pa rin sa kulang ang supply nito dulot ng epekto ng ESF. May detalye si Vel Custodio. Si Camilang nakatoka sa pamamalengke para sa kanyang pamilya. Kaya good news sa kanya ang itatakdang maximum suggested retail price sa imported na karning baboy. Makakatulong po siya kasi alam mo na yung parang may idea ka na sa price. Yung po, parang mababudget po siya ng mas maayos. Dahil sa maximum suggested retail price, hindi basta-bastang tataas ang presyo ng pork. Kasim should be siguro to 70 to 300. Okay po. Tapos yung liempo? Liempo from 300 to 350 max. Sa paglilibot sa NEPA Q-Mart sa Quezon City, 270 pesos ang kada kilo ng kasim habang 340 naman sa liempo. Pasok pa naman yan kapag itinakda na ang maximum suggested retail price ng pork. Kaya naman walang problema para sa pork retailer na si Paula ang paglalagay ng MSRP sa karnig baboy. Siyempre, pabor ka doon kasi siyempre, siyempre pag mababa, kaya ng mga namimili, kaya ng mga buyer yun. Pero kung mataas, siyempre, anong gagawin nila? Sinabi ni Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na dapat refrigerated o chilled ang mga imported na karning baboy para maiwasan ang pagkapit ng bakterya. Kaya isinama ng DA sa costing ng pork MSRP ang pagdadagdag ng yelo sa trading. Patuloy naman ang recovery ng local pork mula sa epekto ng African swine fever. Ayon sa kalihim, posibleng abutin ng 3 years ang recovery para mapunan ng 5 milyong baboy na naapektuhan ng ASF. Ongoing ang repopulation efforts ng DA para maging stable na ang presyo ng lokal na karning baboy. Doon papasok yung bagong batas natin, yung Animal Industry Act. Nabibigyan ngayon ng budget na 20 billion ng DA ngayon, of which baka 4 to 5 billion for repopulation. Bukod sa pork MSRP, nakatakda namang ibaba pa ang MSRP sa premium imported rice. Mula sa kasalukuyang 45 pesos per kilo, bababaan pa ang MSRP sa 43 pesos sa Hulyo. Kasama ring ibababa ang presyo ng bigas sa Rice for All program ng 1 hanggang 2 piso. Patuloy naman ang implementasyon ng Benteng Bigas Meron na program. Ito'y pwedeng i-avail ng mga nasa vulnerable sectors at minimum wage earners. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.